Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5921-5940. Kabanata 5921. Marami na mas mahina na mga magsasaka ay hindi mapapanatili ang presyon at bumagsak mula sa kalangitan. Ang ilan na malakas na lumaban ay nadama ang pasanin at nagsimulang magsuka ng dugo. Kalaunan, nahulog din sila sa ilalim ng pagsugpo sa Genesis Chrome. Sumimangot si James at ginamit ang kapangyarihan ng Genesis ng kanyang katawan upang labanan ang puwersa. Inunat niya ang kanyang mga braso, hinawakan ang parehong Truet at Quattro. Napansin ni Xavian ang mga hangarin ni James at mabilis na hinawakan sa kanyang braso. Ibinahagi ng grupo ang kanilang mga puwersa at tinulungan ang balansehin ang pag-aalsa ng enerhiya ng dugo ng bawat isa. Ang mga alagad ng Mount Martialis, na nasa likuran nila, ay mabilis na kinopya sila. Hinawakan nila ang mga kamay at binabalanse ang kanilang kapangyarihan ng Genesis. Ang taktika ni James ay napatunayan na epektibo. Nakaramdam sila ng maswerteng makita ang iba pang mga nabubuhay na nilalang na nahuhulog sa ilalim ng puwersa. Marami pang mga magsasaka ang nagsimulang bumagsak mula sa kalangitan habang ang Genesis Chrome ay lumaki ng mas masigla. Sa loob lamang ng ilang sandali, higit sa kalahati ng daan-daang libong mga nabubuhay na nilalang ay hindi maaaring pigilan at pinili na palayain sila ng aura. Samantala, ang grupo ni James ay patuloy na umaasa sa pagbabalanse ng kanilang mga kapangyarihan upang magtiyaga. Gayunpaman, ang mukha ng lahat ay napilipit sa sakit, at ang pawis ay gamulong sa kanilang mga noo. Si Truett, na may pinakamataas na ranggo ng paglilinang, at si James, na may pinakamalakas na pangkalahatang lakas, ay gumanap ng isang mapagpasyang papel. Sa lalong madaling panahon sapat na, mas mababa sa 1,000 nabubuhay na nilalang na lumaban sa presyon ay walang bisa. Mayroong ilang mga pagkakataon kung saan si Quattro, ang pinakamahina sa gitna ng grupo ni James, ay halos nabigo. Sa kabutihang palad, binigyan siya ni James at Stephen ng isang kamay at tinulungan siyang bahagya na mabuhay. Gayunpaman, pinalakas ng 36 na mga powerhouse ang kanilang Genesis Chrome. Habang ipinapamalas nila ang kanilang lakas, maraming mga nabubuhay na nilalang ay hindi na makahawak at nahulog mula sa kalangitan. Mas mababa sa 100 nabubuhay na nilalang ay nasa kanilang walang bisa sa isang mata lamang. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Quattro ang kamay ni James at sumigaw, "Hindi ko na ito madala. Mangyaring hayaan mo akong umalis, pangkalahatan." Sigaw ni Stephen, "Hold on masikip, mapahamak pigi. Hindi mo ba nais na magbang sa Years 1 Genesis Bell?" Sumimangot si Quattro, at nanginginig ang buong katawan niya. "Paumanhin. Sa palagay ko pupunta ako sa susunod na oras. Mangyaring hayaan mo akong mauna." Matapos magsalita, agad siyang nagpupumiglas na malaya sina James at Stephen. Sigaw ni Stephen, "Bobo ka baboy." Mabilis na lumipat si James at hinawakan ang kanyang kamay. Nakakakita ng dilaw na buhangin na nasa ilalim ng labas, si James at ang iba pa ay nagpahid ng kanilang mga ngipin at nagpatuloy. Tapos na ang pagsubok. Bigla, isang marilag na sigaw ay nagmula sa walang bisa. Pagkatapos, ang hindi nakikitang presyon na sumasaklaw kay James at ang iba pa ay nawala. Gayunpaman, ang ilan ay pinatuyo ng kapangyarihan ng Genesis ng kanilang mga katawan at nahulog mula sa kalangitan, na tinanggal sa huling segundo. Pinalaya ni James ang kanyang mga kamay, tumingin sa paligid, at natagpuan ang mas mababa sa 80 na nabubuhay na nilalang sa daan-daang libong mga kalahok na walang bisa. Ang mga kalahok ay mga alagad mula sa iba't ibang mga bundok sa ranggo ng Years 1 Zalem, ngunit tungkol sa 99.99% sa kanila ay tinanggal sa unang pag-ikot. Tapos na ang unang pag-ikot, ngunit ang natitirang mga kalahok ay hindi pa maiiwasan ang takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5922. Ang mga tao ay nasa walang bisa pa rin ay maaaring bumaba ngayon. Bigla, isang malakas na boses ang lumubog.
Tumalikod si James at sinuri ang kanyang mga kaibigan. Lamang nang malapit na silang magtungo sa lupa, pinigilan sila ng Saintess ng Mount Marty Alice, na may hawak na malaking banner. Ang pangalan ng Mount Marty Alice ay si Lucille Babs. Isa siya sa dalawang powerhouse ng Mount Marty Alice na nakarating sa ranggo ng Uriswandale. Nakasuot siya ng isang translucent snow white na balabal at mukhang hindi kapani-paniwalang mapang-akit. Hinawakan ni Lucille ang watawat at sinabing nakangiting, nakakagulat. Napasa ka sa unang pag-ikot. Ito ang una para sa Mount Marty Alice. Gayunpaman, huwag kang maging kasiya siya sa iyong mga nagawa. Mayroon pa ring pangalawa at pangatlong pag-ikot na naghihintay sa iyo. Pagkatapos, ngumiti siya ng seductively at sinabing, nangako akong gantimpalaan ka kung magaling ka. Maliban sa baboy na iyon, matutulog ako sa sinumang pumasa sa pagsubok sa loob ng 2 araw. At kung lumabas ka sa tuktok sa paglilitis sa forlat, magiging kapareha ko. Nagulat si James at ang kanyang mga kaibigan na ang Saintess ng Mount Marty Alice ay sobrang bukas at mag-aalok ng mga gantimpala sa kanila. Ang kanyang pag-uugali ay walang pakiramdam tulad ng isang iginagalang na santo. Sa halip, siya ay tulad ng isang maganda at nakakagulat na seductress. Nanlaki ang mga mata ni Truett, at nagulat siya, seryoso ka ba, Ms. Lucille? Matagal ka nang interesado sa akin, hindi. Napangiwi si Lucille at sinabing, well, mas mahusay kang magtrabaho dahil bibigyan kita ng pagkakataon. Nakaramdam si Truett ng isang alon sa buong katawan niya. Tumingin si James kay Truett, hinawakan ang kanyang kamay at dinala siya sa lupa. Sumunod sina Zavian at Stephen sa likuran nila, nagmamadali na tumakas mula kay Lucille. Sa sandaling iyon, ang isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Uriswandale Rango ay nagsimulang ipaliwanag ang mga patakaran ng pangalawang pagsubok. Lahat ay tulad ng ipinaliwanag ni Truett. Bilang isang lilang ilaw na sumabog sa Beauregard, isang maliwanag na kampanilya ang tumunog sa kalangitan. Pagkatapos, ang natitirang mga kalahok ay nagsimulang pumasok sa Beauregard ng paisa-isa sa ilalim ng pangangasiwa upang simulan ang pangalawang pagsubok. Maingat na pinakinggan ni James ang nangyayari sa loob ng Beauregard. Ang mga pumasok lamang ay pinamamahalaang upang i-ring ang Uriswan Genesis Bell ng 4 na beses. Ang Scaled Star haligi na lumitaw mula sa Beauregard ay umabot lamang sa isang rating ng 4.5 bituin. Paano gumagana ang rating system? Biglang lumingon si James kay Truett. Umiling-iling si Truett at sinabing, hindi pa ako nakilahok dati, kaya hindi ako sigurado. Alam ko lamang na ang Uriswan Genesis Bell ay isang sinaunang kayamanan na naiwan mula sa nakaraang panahon. Ito ay isang mahalagang kayamanan ng Shu sa lungguhit R. Sa lungguhit, 2240 ikalawa ng Mayo taong 2024 basahin ang makapangyarihang Dragon General Nobela Kabanata 5922 ang I-Nucleus Sect. Kahit na ang mga Lanier Elders Uonot ay madaling lumapit sa il. Bukod dito, ang Uriswan Genesis Bell ay binubuksan lamang isang beses bawat 5 entrepuch. Ito ay isang bihirang pagkakataon na makita ito. Naririnig ito, nagpakita si James ng isang makabuluhang ekspresyon. Sa sandaling iyon, ang isang binata sa kaliwa ay lumingon at nakita ang pangkat ni James. Nakakakita ng mga ito na nakasuot ng mga damit ng Mount Marty Alice, agad niyang sinabi ng hindi sinasadya, wow! Anong bihirang paningin? May mga alagad mula sa Mount Marty Alice. Siya ay sadyang nagsalita ng malakas, na naging sanhi ng lahat ng narinig sa kanya na lumingon sa pangkat ni James na may kakaibang hitsura. Marami ang nagsimulang ituro sa kanila at mamulong sa mga nakangiti-ngiti. Hindi ko inaasahan ang mga alagad mula sa Mount Marty Alice na maipasa ang unang pagsubok. Ito ay isang hindi pa naganap na nagawa. Mount Marty Alice, ang isa na tumagal sa huling lugar para sa maraming henerasyon ngunit inaangkin na ang Marshall Path ay mas malakas kaysa sa Genesis. Ang nagsasabing mayroon silang hindi kapani-paniwala na mga pisikal na katawan. Haha! Ito ba ay nakakatawa na lugar na bahagi pa rin ng sekta ng Timaeus? Hindi ko maalala na mayroon sila kung hindi mo ito nabanggit. Ang mga alagad ng Mount Marty Alice ay pumasa sa unang pagsubok. Maaari ba silang manloko? Pinaikit ni Truett ang kanyang mga kamay habang nakikinig sa panunuya mula sa nakapalibot na mga magsasaka. Kapag siya ay malapit ng kumilos, hinawakan ni James at pinigilan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 5923. Truett ay nagsabi ng malamig, ang mga natalo na ito ay napakalayo. Hayaan akong turuan sila ng isang aralin, James. Pinaliit ni James ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ka na isang powerhouse sa ikalimang pagdurusa ng Years One Dale Rango. Galit na sigaw ni Truett, maaari ko silang patayin kahit na sa isang ikasampu ng aking lakas. Hinawakan siya ni James at mamulong, ang tunay na mga pagsubok ay naghihintay sa amin sa likuran. Dapat kang dumaan sa sagabal na ito. Si Truett ay nagkaroon ng isang nag-aatubiling ekspresyon. Tinapik ni James ang kanyang balikat at sinabing, makinig sa akin sa isang ito. Natigil si Truett, ako. Tinitigan ni James si Truett, kaibigan mo ba ako? Agad na huminahon si Truett at walang magawa na bumalik sa kanyang posisyon. Mahinahon na ngumiti si James sa masidhing tao sa paligid niya. Nakita niya ang maraming mga mapagmataas na tao noong nakaraan, ngunit sa huli, tinapakan niya ang lahat ng mga ito sa ilalim ng kanyang mga paa. Nahaharap sa kanilang panlalait, nanatiling kalmado si James. Siya ay praktikal na walang talo laban sa mga kalaban sa ilalim ng ikapitong pagdurusa ng Years One Dale Rango. Sa lalong madaling panahon sapat na, ang pansin ng karamihan ng tao ay lumipat, at nagbigkas sila sa tuwa. Tingnan. Ang Whittaker Xenacus mula sa Mount Sword ay susunod. Ang Whittaker ay isa sa mga pinakamahusay sa gitna ng kanyang henerasyon. Gumamit lamang siya ng 100 panahon upang makuha mula sa ikalimang rango ng Years 1 hanggang sa pagdurusa ng Year A Senzalem. Kung gayon, kinuha lamang siya ng 80 panahon mula sa unang pagdurusa ng Years 1 Zale rango sa ikapitong pagdurusa. Paano sa mundo ay napagtagumpayan niya ang mga pagdurusa na ito nang walang kahirap-hirap? Narinig ko ang Panginoon ng Mount Sword ay kinuha siya bilang isang direktang alagad. Kapag matagumpay niyang naabot ang ikapitong pagdurusa ng Years 1 Zale rank, siya ay isusulong bilang pangalawang nakatatanda ng Mount Sword. Napakalamig nito. Wala kaming kumpara sa kanya. Naririnig ang nakapalibot na mga papuri, tumingin si James sa pangunahing katangian ng kanilang mga pag-uusap. Sa hindi inaasahan, tumigil si Whittaker sa labas ng pintuan ng Beauregard. Pagkatapos ay lumingon siya kay Truett at binigyan siya ng isang hinlalaki. Gayunpaman, dahan-daang sinawsal niya ito. Ang kilos ni Whittaker ay isang malabo na provocation kay Truett. Sumimangot si Truett at tiningnan ng malamig si Whittaker. Tinanong ni James, kilala mo siya? Sumulyap si Truett kay Whittaker at sinabing, hindi ko alam ang isang tulad nito. Nakatulig si James, hinihimok kanya. Mahinahon na sinabi ni Truett, huwag kang mag-alala. Tatalo ako sa kanya kapag may pagkakataon ako. Napanood si Xavier habang pinasok ni Whittaker ang pintuan ng Beauregard sa gitna ng mga tagay at paghanga. Pagkatapos, malamig siyang sumingit, mapagmataas lang siya dahil ito ang kanyang teritoryo. Mahinahon na sumang-ayon si James, sa katunayan. Ang isang tunay na hari ay nananatiling kung saan man siya pupunta. Tama ka. Tinitigan ni Truett si Beauregard na may malamig na ekspresyon. Siya ay handa na sa pag-iisip upang harapin ang gayong paggamot nang magpasya siyang bumalik sa sekta ng Timaeus at sundin si James. Pagkatapos ng lahat, tinapakan niya ang lahat na tulad nila ay wala. Ito ay natural lamang na nais nilang maghayganti sa kanilang sarili ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5924. Soon, ang mga chimes ng isang kampanilya ay nagmula sa loob ng Beauregard. Ito ay tumunog ng 6 na beses, na nagiging sanhi ng marami sa nakapalibot na karamihan ng tao. Lahat ay nagpalakpakan para kay Whittaker matapos niyang airang ang Years 1 Genesis Bell ng 6 na beses kasama ang kanyang Genesis. Ayon sa mga pamantayan ni Truett, napatunayan ng mga nagawa ni Whittaker ang kanyang talento. Isang nakasisilaw na ilaw ang sumugod sa haligi sa itaas ng Beauregard, na umaabot sa 6th star bago huminto. Lahat ay natahimik, at nanlaki ang kanilang mga mata habang nakatitig sila sa haligi. Ang kanilang mga panga ay bumagsak sa pagkabigla matapos nilang makita ang pangwakas na resulta. Naabot ni Whittaker ang isang buong 6 na bituin at halos nakarating sa ikapitong bituin. Ang hindi kapani-paniwalang mga resulta ay nagulat ang lahat. Ito ay 5 panahon mula noong ang Years 1 Genesis Bell ay nagbigay ng isang 6 na marka. Kahit na hindi niya sinira ang tala ng Saint Sect ng Timaeus, ang kanyang mga resulta ay hindi malayo sa likuran.
Si Whittaker, na mayroon lamang lakas ng ikapitong pagdurusa ng US-1 Zeong Rango, ay nakamit ang mga resulta. Hindi lamang nagulat ang karamihan, ngunit kahit na ang ilang mga supervisor ay nagpakita ng hindi kapani-paniwala na mga ekspresyon. Makalipas ang ilang sandali, isang malakas na tinig ang nagmula sa Beauregard. Mount Sword, Whittaker Xenakis, 6 na buong bituin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang tahimik na eksena ay agad na nagpalakpakan. Si Whittaker ang kanilang idolo, at ipinagmamalaki nila siya. Sa ganitong mga resulta, siya ay magiging isa sa 20 upang maipasa ang mga pagsubok at marahil ay lumabas muna sa pangkalahatang pagsubok. Sa sandaling iyon, ang karamihan ng tao ay may mataas na papuri para sa Whittaker. Ang ilang mga kababaihan ay nagsimulang mag-fangirl at sumigaw ng kanyang pangalan ng magkakaisa. Inilagay ni James ang kanyang kamay sa likuran at ngumiti. Samantala, si Truett ay nagsuot ng isang ekspresyon na puno ng disdain. Biglang tinanong ni Stephen, sa palagay mo ba makakakuha ka ng isang 6 na bituin na resulta, Truett? Si Truett ay nagsabi ng walang kabuluhan, 6 na bituin ay wala. Tinalo ko rin ang tinatawag na henyo na walang kapantay na umiskor ng 7 bituin. Panipi tuldok panipi. Ngumiti si James, tinapik siya sa balikat at sinabing, kung gayon paano ka makakakuha ng 8 star na rating. Agad na natahimik si Truett na hindi siya sigurado kung magkano ang maaari niyang puntos sa US-1 Genesis Bell. Gayunpaman, tiwala siya sa pagbugbog kay Whittaker. Tahimik, bigla, mayroong isang marilag na sigaw sa kalangitan. Lahat ng nagpapasaya kay Whittaker ay agad na tumahimik. Kaagad pagkatapos, tumawag ang supervisor para sa susunod na tao. Ang binata na nanunuya sa grupo ni James ay sumingit, pagkatapos ay lumakad papunta sa Beauregard. Nang tinawag ng nakatatandang Beauregard ang pangalan ng binata, naalala ito ni James Woodrow Maguire mula sa Mount Elixir. Saklaw ni Woodrow ang US-1 Genesis Bell ng 5 beses at nakatanggap ng 5 star na rating. Nang umalis siya sa Beauregard, tiningnan niya si James at sinabi na ipinagmamalaki, ang mga natalo mula sa Mount Marty Alice, gusto mo bang gumawa ng mapagpipiliin? Hanggat maaari ring lumampas sa akin ang sinuman, bibigyan kita ng 10 baitang na ranggo ng US-1 Zeong. Kung mawala ka, magkawtaw ka sa amin 50,000 beses. Hindi ka papayagang umalis hanggang sa matapos ka. Nang lumabas ang kanyang mga salita, ang lahat ay mukhang kakaiba sa James Group. Walang sino man ang nakikiramay sa kanila o tumayo upang labanan laban sa pang-aapi. Sa halip, ang lahat ay nagtatanim tungkol sa kanilang kasawian. Itinuro nila ang mga daliri at sneered na parang isang nakakaaliw na palabas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,925. Truett ay nabalisa. Gusto niyang singilin sa Woodrow ngunit napahinto muli ni James. Tiningnan ni James ang provocative Woodrow at sinabi na nakangiting, 10 baitang ang US-1 Zeong Rango. Sino ang wala? Dahil ito ay isang pusta, dapat tayong lumaki. Si Woodrow ay tumingin sa kanya ng kakaiba at nanunuya, oh. Ang mahina ay medyo matapang. Sigurado. Ano ang gusto mong pusta? Panipi. Mahinahon na sinabi ni James, ang mga nanalong kondisyon ay nakatayo pa rin, ngunit dapat magbago ang mga pusta. Mag-iikot kami ng 50,000 beses dito nang walang pahinga kung manalo ka. Ngunit kung manalo tayo, dapat kang maglakad sa paligid ng Mount Marty Alice at kawtaw bawat 3 hakbang. Kasabay nito, kakailanganin mong sumigaw, lahat ng Hail Mount Marty Alice, at ako ay isang kumpletong basura. Malakas. Hinawakan ni Woodrow si James sa pamamagitan ng kwelyo at bark, paano mo ako pinapahiya? Agad na napalibutan ni Nazavian, Stephen, at Truett si James. Pagkatapos, sinulyapan nila siya, handa ng kumilos. Nakakakita ng mga kaibigan ni James na tumayo, hinaplos ni Woodrow ang kanyang mga ngipin at pinakawalan ng walang pag-asa. Sumingit si James, natatakot ka ba na kumuha ng pusta? Galit na sigaw ni Woodrow, walang paraan. Gagawin ko ito. Hindi mo na ako lalampas. Kung maabot mo ang 5 bituin, kukunin ko ang pag-amin ng pagkatalo. Ngunit kung mawala ka, bilang karagdagan sa pagkoto ang 50,000 beses, dapat mo ring sumigaw ng Mount Marty Alice ay basura, at ako ay walang silbi, pati na rin.
Hindi siya pinansin ni James, pagkatapos ay umikot upang talakayin ito kina Xavian, Stephen, at Truett. Sa sandaling iyon, ang Mount Marty Alice Saintes, Lucille, ay nagmula sa kalangitan. Kumuha siya ng 3 bola ng enerhiya na naglalaman ng iba't ibang mga graded na mga cores ng Genesis. Pagkatapos, sumigaw siya, ang pusta ay magsisimula. Ako ang magiging bookmaker. Magbabayad ako ng 10 beses sa halaga ng pagtaya kung ang Mount Marty Alice at 2 beses kung panalo ang Mount Elixir. Si James at ang kanyang mga kaibigan, na nasa talakayan, ay tumalikod at tiningnan ang karamihan ng tao na nagtipon sa paligid ni Lucille upang maglagay ng mga taya na walang mga ekspresyon. Nang makita ang kaguluhan, iginulong ni James ang kanyang mga mata kay Truett at sinabing, "Iyon ang iyong Diyosa." Tiningnan ni Truett si Lucille na humanga at sinabing, napakatalino niya. Tulad ng inaasahan mula sa Mount Marty Alice Saintes. Isang matalinong babae na umaagaw ng mga pagkakataon. Si Stephen chuckled, siya talaga ang isang babaeng bersyon ng Quattro. Sa katunayan, mas masahol pa siya. Sinimulan ni Lucille na mapadali ang mga taya at nakakaakit ng isang malaking pulutong. Gayunpaman, walang naglagay ng kanilang mga taya sa Mount Marty Alice, nakakahiya sa James Group. Ang reputasyon ng Mount Marty Alice ay kakilakilabot sa sekta ng Timaeus. Samantala, si Woodrow kakled at sinabing, "Kita nyo. Ang Mount Marty Alice ay walang silbi. Gaano ka manggahas kahit na maglakas loob na magpakita para sa pagtatasa? Ikaw ba ay walang kahihiyan? Ano ngayon? Lahat ay pumusta na mananalo ako. Dapat kang maging handa sa kautaw 50,000 beses. Ilalagay ko ang aking taya sa Mount Marty Alice." Ang isang mabalahibo na boses ay lumusot, nakakagambala sa pag-uusap. Ang mga salitang ito ay agad na nagdulot ng kabuluhan. Isang matikas na babae na may suot na asol na damit ang lumapit. Lahat ay tumingin sa kanya tulad ng siya ay isang halimaw. Kumuha siya ng isang bola ng enerhiya, ibinigay ito kay Lucille, at sinabi, "Mayroong 1,000 mga cores ng Genesis sa ranggo ng Urswan Zeon dito. Ang aking pusta ay nasa Mount Marty Alice." Natigilan ang nahuhumaling na pera na si Lucille. Wala siyang ideya kung sino ang mayamang babae. Sa napakalaking pusta, ang kanyang kabisera ay walang laman kung nanalo ang Mount Marty Alice. Tiningnan ni Lucille ang matikas na babae at kumurap ng kanyang mga mata, na nagsasabing, "Why ikaw ay pumusta sa Mount Marty Alice?" Sumagot ang matikas na babae, "Oo, nagtaya ako sa Mount Marty Alice. 10 beses na gantimpala, di ba?" Tinanggap ni Lucille ang bola ng enerhiya at sinimulang suriin ito. Matapos ay verify ang mga cores ng Genesis, inilayo niya ito. "Yip, 10 beses na gantimpala." Tumalikod ang matikas na babae, ang kanyang magagandang mata ay nakakulong sa titig ni James. Sa sandaling iyon, sila ay tulad ng mga ibon ng pag-ibig na muling nagkasala. Gayunpaman, nang sabay-sabay, sila ay tulad ng mga estranghero na malayo sa bawat isa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5,926. Stephen ay biglang sumigaw, "Master, ang batang ito ay talagang pumusta." Inikat ni James ang kanyang kamay, na nakagambala sa mga salita ni Stephen. Pagkatapos, lumakad siya sa matikas na babae at sinabing, "Salamat." Ngumiti ang matikas na babae at sumagot, "Kung manalo ka, ako ang magpapasalamat." Malinaw na tumanggaw si James. Pagkaraan nito, tiningnan niya ang nakatatandang nakatayo sa pasukan ni Beauregard at sinabing, "Mangyaring maging saksi namin, Ginoo. Magiging mga kinatawan ng Mount Marty Alice." Malumanay na pinahihit ng sekta ang kanyang oso at tiningnan si James, nakakaintriga. Ngumiti siya ngunit hindi tumugon. Sa sandaling iyon, ang malumanay na tinig ni Lucille ay lumubog. "Sige, ang aking mga juniors. Magiging maayos ka sa akin dito. Kung may maglakas loob na bumalik sa kanilang mga taya, sisirain ko sila." Sinaksak ni James ang kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng ginhawa sa Mount Marty Alice Saintes, Lucille, isang powerhouse sa ikatlong pagdurusa ng Urswan Zeon rank. Sa sandaling iyon, sinabi ng nakatatanda, "Yamang ang Mount Marty Alice Saintes ay handang maging isang saksi para sa pusta na ito, kung gayon ako ay magiging isa rin sa mga saksi." Nakatitig si James sa nakatatanda at sinumpa siya sa kanyang puso. Pagkatapos,
Lumakad siya patungo sa Beauregard. Matapos gumawa ng 2 hakbang, biglang hinawakan ni Xavier ang kanyang kamay. Hayaan mo akong bigyan muna ito. Dapat mong gawin ang finale. Umiling-iling si James at sinabing, ito ay isang napakahalagang pusta. Hindi lamang ito pagtatasa ng ating paglilinang, ngunit nakakaapekto rin ito sa reputasyon ng Mount Marty Alice. Bilang mga matatanda ng Mount Marty Alice, dapat nating mapanatili ang ating reputasyon. Matapos magsalita, inalog ni James ang kamay ni Xavier at lumakad sa Beauregard. Sa wakas, nakikita ni James ang Years 1 Genesis Bell. Inaasahan niyang magkaroon ito ng isang pambihirang hitsura. Gayunpaman, ito ay hindi naiiba sa isang ordinaryong kampanilya. Ang kampanilya ay kulay abo at hindi naglabas ng anumang glow, mukhang walang tulad ng isang mahusay na kayamanan. Sa kabila ng average na hitsura nito, maramdaman ni James ang labis na Genesis na nakapaloob sa loob nito. Ang Genesis ay dalisay at nakakatakot na malakas. Tumingin si James sa kampanilya at humakbang pasulong. Bago sinaktan ni James ang kampanilya, bigla itong nagsimulang tumunog ng malakas. Ang 2 matatanda na nangangasiwa sa pagtatasa ay nakuha. Nagulat ang kanilang mga ekspresyon, at nagulat sila sa isa't isa. Si James ay gumawa ng isa pang 2 hakbang pasulong, at ang tunog ng tunog mula sa Years 1 Genesis Bell ay naging malakas. Ang mga matatanda ay nakaramdam ng hindi mapakali at mabilis na kumalas sa kanilang mga kamay, na huminto kay James na sumulong pa. Tumigil ka na doon. Natigilan si James. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan sila ng duda. Kaagad, ang matangkad, payat na nakatatanda ay lumapit sa kanya at nagsimulang maghanap sa katawan ni James. Gayunpaman, hindi siya makahanap ng anumang kainahinala. Tiningnan niya ang iba pang Chubbeer Elder na may nakakagulat na ekspresyon. Tumingin ang nakatatandang Chubbeer kay James at sinabing, ipakita sa akin ang iyong Mount Marty Alice token. Kinuha ni James ang kanyang Jade token at ibinigay ito. Tiningnan ito ng payat na nakatatanda at binasa ito, Mount Marty Alice, 49. Maghanda para sa pagtatasa. Pagkaraan nito, ipinaliwanag ng payat na nakatatanda ang proseso ng pagtatasa at itinuro sa kanya kung paano ituon ang kanyang Genesis at diskarte upang hampasin ang Years 1 Genesis Bell. Mahinahon na nakinig si James sa paliwanag. Kaagad pagkatapos, pinakawalan niya ang isang malakas na Genesis at sinaktan ang Eurasian Genesis Bell nang hindi hinihintay ang pagtabi ng nakatatanda. Boom! Ang isang malakas na ingay ay lumubog, at ang Eurasian Genesis Bell ay biglang naglabas ng makulay na ilaw na sinag. Ang 2 matatanda ay nababagabag sa paningin. Sa sandaling iyon, si James ay gumawa ng isa pang hakbang pasulong at pinakawalan ang isa pang malakas na pag-atake sa Eurasian Genesis Bell. Sa pamamagitan ng isang malakas na bang, ang Eurasian Genesis Bell ay tumunog kahit na mas malakas, at ang ilaw na inilabas ay mas nakasisilaw. Tandang padamdam. Humakbang si James at sumakit ulit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5927. Ang Years 1 Genesis Bell ay gumawa ng isang malupit na tunog, at ang isang kulay abon na ilaw ay agad na nakapaloob sa makulay na ilaw. Bulalas ng Chubbeer Elder, ito ba ang ilaw sa kasaysayan? Lumitaw lamang ito pagkatapos ng 3 welga. Hindi ito makapaniwala. Ang payat na nakatatanda ay tumayo sa tabi ni James at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang mga naghihintay sa labas ng Beauregard ay nagulat din. Narinig nila ang singsing ng kampanilya ng 3 beses, at isang nakasisilaw na 7 kulay na ilaw ang bumaril sa haligi ng bituin. 2 bituin, 3 bituin, 4 na bituin, 5 bituin. Ang bawat tao'y napanood sa kawalan ng paniniwala, hindi maproseso na nakamit ni James ang isang 5 bituin na rating matapos lamang ang pagring ng kampanilya ng 3 beses. Si Woodrow, na gumawa ng isang mapagpipilian kay James, ay mukhang may nakita siyang multo. Mawawalan siya ng pusta kung ang sino man mula sa Mount Marty Alice ay maaaring makamit ang parehong mga resulta sa kanya. Ang kanyang mga resulta ay 5 bituin. Gayunpaman, kinailangan niyang hampasin ang Years 1 Genesis Bell ng 5 magkakasunod na beses. Samantala, si James ay nagrang lamang sa kampanilya ng 3 beses, at ang star haligi ay nagpakita ng 5 bituin. Sa kasalukuyang mga resulta, lalampas siya ni James. Boom!
Habang ang kampanilya ay umalangaw-ngaw sa ika-4 na oras, ang makulay na ilaw sa haligi ng bituin ay nagsimulang gumalaw muli. Ito ay lumampas sa ika-6 na bituin at nagpatuloy na lumipat patungo sa ika-7 haligi ng bituin. Isang tao sa karamihan ng tao ang nagbigkas, 7 bituin. Naabot niya ang 7 bituin. Nalampasan pa niya si Whittaker. Ano ang impyerno? Bakit siya napakalakas? Sinisimulan lamang niya ang Years 1 Genesis Bell ngunit nakarating na sa ika-7 bituin. Sigurado ka bang siya ay mula sa Mount Marty Alice? Hindi mo ba ito nakita na mali? Imposible. Ito ay imposible. Paano ang isang powerhouse tulad niya ay umiiral sa Mount Marty Alice? Ang aking mga mata ay dapat na naglalaro sa akin. Hindi ito totoo. Ito ba ang resulta ng mga alagad ng Mount Marty Alice na pinagtatawanan namin? May nagsasabi sa akin na ito ay isang panaginip. Panipi. Sa gitna ng kaguluhan, ang kampanilya ay tumunog ng ika-5 oras. Bago maproseso ng karamihan ang sitwasyon, ang kampanilya ay sumakay ng isang ika-6, ika-7, ika-8, at ika-9 na oras. Sa bawat oras na tumunog ang kampanilya, magiging mas malakas ito. Sa huli, isang malakas na Genesis ang lumitaw at umikot sa itaas ng langit ng Beauregard. Bigla, ang makapal na kulay abo na ulap ay natipon, at ang kulog ay gamulong mula sa kalangitan. Ang lahat ay labis na nagulat na magsalita at tinitigan ng blanko sa makulay na ilaw sa haligi ng bituin na umabot sa huling haligi. Ngayon, hindi na ito isang katanungan tungkol sa kung gaano karaming mga bituin na nakuha ni James. Sa halip, ito ay tungkol sa kung magkano ang lakas na nakapaloob sa loob ng nakasisilaw na ilaw sa loob ng haligi ng bituin. Tila ang lakas ay masisira sa haligi. Nakatayo si Lucille sa labas ng Beauregard na nakakagulat sa paningin. Makalipas ang ilang sandali, nagbalik siya at sinabing, lahat ng ulan, Mount Marty Alice. Magaling, 49. Hindi tulad ng kanyang kaguluhan, sina Truett, Xavier, at Stephen ay ganap na nababagabag. Nakatitig sila sa nakasisilaw na bituin na si Pilar at naramdaman na malapit nang matapos ang mundo. Seryoso ka ba? Sinabi ni Truett sa pagtataka. Nagmamalaki sina Xavier at Stephen na kung sila ang dahilan ng kaguluhan. Kabilang sa karamihan, ang matikas na babae na naglagay ng isang pusta sa Mount Marty Alice ay tumingin sa maliwanag na haligi ng bituin na may maliwanag na mga mata. Inisip ng babae ang kanyang sarili, ito ay muli. Kung ito ay purong pagkakaisa, mayroon siyang isang gintong katawan sa panahon ng pagdurusa, ngunit hindi ito swerte kung pinamamahalaan niyang hampasin ang Years 1 Genesis Bell. Ito ay isang ganap na pagpapakita ng lakas. Mount Marty Alice, 49. Inaasahan kong nanalo ako sa iyong puso, at mananatili kaming magkasama magpakailanman. Habang naisip niya, naalala niya ang kanyang mga salita sa panahon ng pagdurusa. Ang matikas na babae ay walang iba kundi ang Thea, ang saintess ng sect-sect, na tahimik na lumapit upang lumahok sa pagsubok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,928. 49 mula sa Mount Marty Alice. Paano ito posible? Bigla, ang tunog ng pagngangalit ng ngipin ay nagmula sa likuran ni Thea. Tumalikod si Thea at nakita si Whittaker, na naging sentro ng atensyon at papuri sandali. Siya ay clenched fists at isang galit na ekspresyon. Si James, isang walang tao mula sa Mount Marty Alice, ay nakataas ang kanyang mahusay na nagawa ng isang 6 na bituin na rating sa pangalawang pagtatasa. Wala siyang naramdaman na hindi nakakahiya. Sa una, naisip niya na ang kanyang tanging kompetisyon ay ang batang master ng Skynet na si Truett. Hinawakan ni Whittaker ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng malakas, hindi ko matatanggap ito. Dapat may mali. Ang basurahan na ito ay dapat kumonsumo ng isang Genesis core. Nakakainis, ginambala siya ni Thea, na nagsasabing, iyon ang iyong problema. Sa palagay mo ba ay mahina ang lahat dahil lamang sa isang henyo ka? Kung ang lahat ng aming mga alagad ay makitid at mayabang tulad mo, kung gayon ang sekta ng Timaeus ay mapapahamak. Matapos marinig ang mga salita ni Thea, lumakas ang galit ni Whittaker. Itinaas niya ang kanyang ulo at umungol, mayroon ka bang nais na kamatayan? Tumingin si Thea kay Whittaker at sumagot ng hindi ka nais-nais, gusto mo akong labanan. Sige at subukan. Ikaw. Bago matapos ni Whittaker ang kanyang pangungusap,
Ang 81 flashes ng kidlat ay biglang nahulog mula sa mga kulay abo na ulap sa itaas ng Beauregard. Boom! Boom! Mabilis na sinaktan ng kidlat ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng Beauregard. Ang mga masakit na pag-iyak ay agad na sumakay sa buong lugar, at ito ay isang magulong paningin. Sa sandaling iyon, 36 na gintong ilaw na sinag na lumubog sa kalangitan mula sa lahat ng mga direksyon, na bumubuo ng isang hugis itlog na proteksyon na hadlang sa itaas ng lugar upang hadlangan ang mga ulap. Ang 36 na powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng US 1 Dale Rango ay kumilos ng sabay-sabay. Dalawang hindi kilalang mga numero ang sumabog mula sa Beauregard, mabilis na gumagalaw sa mga nabubuhay na nilalang sa labas ng saklaw ng mga kulay abo na ulap ng pagdurusa. Boom! Sa malakas na dagandong, libo-libong mga lightnings ang bumagsak mula sa kalangitan muli. Ang proteksyon na hadlang ay nasira, at nawasak si Beauregard. Bigla, ang isang tao na naglalabas ng isang makulay na glow ay lumitaw mula sa mga lugar ng pagkasira, na hawak ang US 1 Genesis Bell. Tumalon siya sa kalangitan at nakarating sa haligi ng bituin na hindi pa nasaktan. Ang buong katawan ni James ay nagliliwanag ng makulay na light ray, at ang mga dekoryenteng alon ay nakapaligid sa kanya. Katulad nito, ang Urasan Genesis Bell ay kumikinang ng maliwanag habang tinanggap nito ang binyag ng siksik na kulay abo na kidlat. Ang 36 na powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng US 1 Dale Rango ay nakapaligid sa kanya at pinalayas ang iba't ibang mga supernatural na likas na kapangyarihan upang labanan ang kidlat mula sa pagkalat. Ang mga nailigtas sa isang ligtas na distansya na napanood ng tahimik kasama ang kanilang mga panga ay bumaba. Nagtataka ang lahat kung ang paningin sa harap nila ay isang langit na pagdurusa o isang binyag. Ito ay tila tulad ng isang pagdurusa ngunit kahit papaano ay mas malakas. Mas nagulat sila na ang sinasabing mahina mula sa Mount Marty Alice ay gaganapin ang Urasan Genesis Bell sa Star Pillar, na ganap na hindi maapektuhan ng kidlat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,929. James ay gaganapin ang US 1 Genesis Bell, ang pinakamahalagang kayamanan ng sekta ng Taimos. Ang 36 na powerhouse sa rango ng US 1 Dale ay hindi mapigilan ang sakuna at kailangang gawin ang panuntunan na protektahan ang iba. Gayunpaman, walang handa para sa susunod na eksena. Hinawakan ni James ang nakasisilaw na Urasan Genesis Bell at napapaligiran ng kidlat. Bigla, ang Urasan Genesis Bell ay nagdoble mula sa 1 hanggang 2, pagkatapos ay 2 hanggang 4, hanggang sa umabot ng higit sa 10,000. Ang mga kampanilya ay umiikot sa paligid ni James at pinakawalan ang magagandang chimes. Sa sandaling iyon, ang lahat sa walang bisa ay nahulog sa isang pag-asa at pumasok sa isang parang panaginip. Kahit na ang 36 na mga powerhouse sa rango ng US 1 Dale na nakapaligid kay James ay nagsusuot ng mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Si James ay tulad ng isang music hero, na hypnotizing ang mga kaluluwa ng nakapalibot na mga buhay na nilalang na may kampanilya at lumilikha ng kasiya siyang mga guni-guni. Si Zachary ay tumayo sa pasukan ng Timaeus Sect Main Hall at tinitigan ng Tame Time sa nakasisilaw na ilaw sa malayo. Si Lila, na kasama niya, ay may isang nagulat na ekspresyon. Bulalas niya, iyon ba ang taong maaaring maisaaktibo ang pangatlong form ng labanan sa Marcy Ice, 49? Huminga ng malalim si Zachary at sinabing, oo, iyon siya. Hindi ko inaasahan na ang Urasan Genesis Bell ay kilalanin ang isang tao bilang Panginoon nito. Malamig na sinabi ni Lila, iyon ang mahalagang kayamanan ng aming sekta. Kung hahayaan lang natin siyang kunin ito. Umiling-iling si Zachary at sinabing, matapos ang isang kayamanan ay kinikilala ang isang Panginoon, walang magagawa upang mapigilan ito. Si Beauregard ay walang silbi ngayon. Lumingon si Lila kay Zachary at nagtanong na nagulat na, hahayaan lang ba natin na walang sinuman? Si Zachary ay Tame Time na sinabi, hindi lamang siya walang tao. Siya ay isang hindi pa naganap na sakuna na ang aming sekta ay hindi pa nahaharap mula nang maitatag ito. Panipi tuldok panipi. Itinuro ni Zachary si Lila at sinabing, alalahanin na huwag siyang pakawalan sa kulungan ng demon, kahit ano paman. Kapag nadiskubre niya ang lugar, papatayin siya kahit na wala siyang masamang hangarin. Napanood si Lila habang lumingon si Zachary at bumalik sa pangunahing bulwagan, nag-aalangan na magsalita. Samantala,
Ang isang mas matandang lalaki na may mahabang puting buhok at isang kaaya-aya na pag-uugali ay nakaupo sa isa sa mga ipinagbabawal na lugar ng Taimos sect. Nagbulong siya, ang mga siksik na kulay abo na ulap at ang mga chimes ng 10,000 mga kampanilya. Ang form ng labanan ng Marcy Ice na higit sa kapangyarihan ng Genesis. Ano pa ang isinulat sa tablet ng Jadhea? Silas. Ang lalaki na nagngangalang Silas ay may pulang buhok. Sumagot siya, ang mga gintong buto at isang katawan na naglalabas ng makulay na ilaw na sinag. Purong kapangyarihan ng paglilinang at mahusay na mga nagawa. Ang taong may buhok na puti ay tumingin sa walang bisa at sinabing, ito ay 100 mga enterpop. Marahil ang taong hinihintay namin ay sa wakas ay lumitaw. Binuksan ni Silas ang kanyang mga mata, at ang mga pulang ilaw na sinag ay bumaril sa kalangitan. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay masyadong mahina, at ang kanyang gintong katawan ay nabuo lamang. Bukod dito, nakaranas siya ng kaunting pagdurusa at nakulong sa pag-ibig. Malayo pa rin siya upang pumunta. Maaaring maghintay tayo ng mas mahabang oras. Panipi. Matapos marinig ito, ipinikit ng puting buhok na lalaki ang kanyang mga mata at nagbulong, maaari ba tayong maghintay? Lahat ay hanggang sa kapalaran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,930. James ay naupo sa Star Pillar sa itaas ng mga lugar ng pagkasira ng Beauregard. Ang kanyang katawan ay napapaligiran ng ilaw ng quasar. Ang mga kampanilya ay nag-chime pa rin sa paligid niya, at ang siksik na kulay abo na ulap ay lumalakad sa itaas niya. Kahit na maraming mga kidlat ng kidlat ang bumagsak sa paligid niya, nanatiling hindi nasaktan si James. Sa halip, ginamit niya ang kapangyarihan ng Years 1 Genesis Bell upang mapagbuti ang kanyang base sa paglilinang. Agad na nagpunta si James mula sa pangalawang pagdurusa ng Years 1 Zale Rango hanggang sa ikalimang pagdurusa. Pagkatapos, ang kanyang base ng paglilinang ay unti-unting nagpapatatag. Mas mahalaga, hiniram ni James ang lakas ng Years 1 Genesis Bell at ang kanyang pagpapabuti ng Zen upang sumilip sa mga pantasya na nakikita at natutunan ng mga nakapalibot na buhay na nilalang. Ang kanyang Zen ay gumala sa lugar at sa huli ay nakalock sa matikas na babae na naglagay ng pusta sa Mount Marty Alice. Tumusok ang puso ni James nang makita niya ang babaeng nagsusulat ng inaasahan kong nanalo ako sa iyong puso, at mananatili kaming magkasama magpakailanman, sa kanyang mga pangarap. Thea. Ang matikas na babae ay walang iba kundi ang saintess ng sekta ng Timaeus, si Thea, na nagbago ng kanyang hitsura upang lumahok sa pagtatasa. Natuwa si James sa pagtuklas at sinubukan na ipasok ang kanyang mga pangarap kasama ang kanyang Zen. Gayunpaman, ang kanyang Zen ay na-deflect ng isang mahiwagang panlabas na puwersa. Ang Years 1 Genesis Bell ay pinili ka bilang Panginoon nito, at wala akong magagawa tungkol dito. Gayunpaman, hahanapin mo ang kamatayan kung susubukan mong kunin ang santo. Ang isang malamig na tinig ng babae ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni James. Sino ang eksaktong babaeng ito? Napakalakas ng kanyang Zen. Pinoprotektahan ba niya si Thea o sinusubaybayan siya? Alinmang paraan, hindi ako dapat lumapit sa Thea ngayon. Kung hindi man, maaaring magkaroon ako ng malaking problema. Ang mga browser ni James ay lumabo. Sa sandaling iyon, ang pagdurusa sa kalangitan ay nagkalat, at nawala ang kidlat. Ang Years 1 Genesis Bells ay pinagsama at nagbago sa nagniningning na sandata sa katawan ni James, na patuloy na nagbibigay sa kanya ng Genesis. Ang Year Ascend Genesis Bell ay isang pambihirang item. Ito ay nagsisilbing proteksyon na kayamanan ng sekta ng Taimos. Matapos itong piliin si James bilang bagong Panginoon nito, nagretiro ito sa tungkulin nito. Ngayon, nagsilbi itong isang nagtatanggol na mekanismo para kay James at binigyan siya ng Genesis. Natagpuan na naabot niya ang pangalawang pagdurusa ng Years 1 Zale Rango sa ikalimang pagdurusa. Sa sandaling iyon, ang mga nakapalibot na buhay na nilalang ay nasnap sa kanilang mga pangarap. Ang ilan sa mga batang lalaki ay nagising na may drool sa kanilang mga labi. Pinangarap nila ang tungkol sa pagkain ng masarap na pagkain o may oras ng kanilang buhay sa kanilang mga crush. Ang Truett, Zovian at Stephen ay bahagi din ng pangkat na ito. Samantala, tiningnan ni Thea si James na may paghanga. Ang kanyang interes sa kanya ay lumakas ng mas malakas pagkatapos ng panaginip. Ang material ng haligi ng bituin ay maganda. Ito ay isang basura na iwanan ito rito.
Biglang hinayla ni James ang haligi sa mga nasira. Ang haligi ng bituin ay lumipad sa hangin, nagbago sa isang makulay at may kintab na taybak na mga 10,000 metro ang haba, at nahulog sa kamay ni James. Hindi masama, ito ay medyo malakas, sabi ni James, pagkatapos ay brandished ang taybak. Ang taybak ay bumagsak sa walang bisa at nagdulot ng isang malaking crack. Ang lahat sa eksena ay nagulat at tinanong kung siya ay dumating para sa pagsubok o upang sirain ang Beauregard. Si Eurus 1 Genesis Bell ay naging kayamanan ni James. Ngayon, binago pa niya ang star pillar sa isang malakas na mahabang taybak. Nakakatakot ang lakas ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,931. Bawat isa ay natigilan na ang 36 na mga powerhouse sa ranggo ng Eurus 1 Delm ay tahimik na napanood ng walang bisa habang si James ay kumilos ng labis. Sa ilalim ng mga nakakagulat na titig, lumakad si James sa hangin at lumitaw sa harap ng kahoy. Ang bawat tao'y hindi na nagkaroon ng hindi kanais-nais na mga ekspresyon kay James. Sa halip, mabilis silang umatras sa layo sa takot. Tumingin si Woodrow kay James, at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. F-49. Ginambala siya ni James, na hinihingi, lumuhad at sabihin sa akin kung sino ang boss. Ang mga binti ni Woodrow ay nagpunta sa goma, at lumuhad siya. Gayunpaman, hindi niya maihatid ang kanyang sarili upang tumugon. Tinapik ni James ang ulo ni Woodrow at sinabing, nawala ka. Matapos ang pagsubok, makikita-kita sa Mount Marty Alice. Tandaan, kakailanganin mong aikauto ang bawat 3 hakbang. Gayun din, hindi mo nakalimutan kung ano ang dapat mong sumigaw, di ba? Panipi. Ang ulo ni Woodrow ay bumaba ng mababang dejectedly. Walang inaasahan na manalo si James sa pusta, at hindi rin si Woodrow. Habang ginagawa ang pusta, hindi niya isinasaalang-alang ang posibilidad na mawala. Sa makatuwid, hindi niya maalala kung ano ang dapat niyang sigawan. Ang mga resulta ay napatunayan na isang malupit na aralin para sa lahat. Itinaas ni James ang mahabang taybak at pinindot ito laban sa leeg ni Woodrow, na nagsasabing, ipagpalagay ko na hindi mo panatilihin ang iyong salita kung hindi ka tumugon sa akin. Dahil iyon ang kaso, hindi ako magpapakita ng awa. Ang karamihan ng tao ay napanood sa takot. Bigla, isang galit na tinig ang nagmula sa walang bisa. Talagang mapangahas ka, hindi ba? Paano mo pinangangasiwaan ang isang alagad ko? Wala ka bang pagsasaalang-alang sa aking awtoridad? Matapos ang boses na tumalsik, isang colossal palm print na naglalaman ng malakas na Genesis na lumubog kay James mula sa likuran. Nakakaramdam ng panganib, lumingon si James at pinatay ang kanyang taybak. Ang isang 10 meter long quasar sword energy ay nahulog mula sa kalangitan, na naghahati ng palm print sa kalahati. Kahit na, ang lakas ng split palm print ay hindi bumaba. Karamihan, ang bilis ng kanilang paggalaw ay bahagyang nabawasan habang patuloy silang sumulong. Ang ika-9 na pagdurusa ng Eurus 1 Delm rank. Sumimangot si James at muling sinakal ang kanyang taybak. Ang hindi mabilang na quasar sword energy ay lumitaw, pagkatapos ay magkakaugnay sa isang lambat. Habang ang pagprint ng palma ay dumaan sa net, hiniwa ito sa hindi mabilang na mas maliit na mga kopya ng palma. Gayunpaman, hindi sila nagkalat. Sa halip, sa ilalim ng kontrol ng isang malakas na Zen, nagpalipat-lipat sila kay James at nabuo ang isang hurno na may mga lilang apoy. Nakaramdam si James ng isang nakamamatay na aura mula sa hurno na nagpapalibot sa kanya. Ito ay isang karanasan tulad ng dati, at parang ang kanyang katawan ay matuno. Ang kapangyarihan ng isang magsasaka sa ika-9 na pagdurusa ng Eurus 1 Delm ay walang biro. Sa kanyang kasalukuyang lakas, walang pagkakataon si James laban sa kanya, kahit na mayroon siyang Eurus 1 Genesis Bell. Sa sandaling iyon, sumugod sina Truett, Zovian at Stephen. Kapag malapit sila sa hurno, naramdaman nila agad ang scorching heat. Ang kanilang mga damit ay nahuli sa apoy at nagsimulang magsunog. Ang kanilang mga katawan ay sinunog at nasugatan ng apoy. Sabik na sumigaw si James, huwag kang lumapit sa akin. Bumalik. Ang 3 sa kanila, gayunpaman, ay tumanggi na makinig. Umungol sila at sinaksak ang mga nagniningas na apoy, na pinakawalan ang lahat ng kanilang mga ginsisto na sinuntok ang hurno. Desidido silang huwag tumalikod kahit nasa harap ng isang makapangyarihang kalaban,
kahit na nangangahulugang ito ay matalo o mamatay. Mas gugustuhin nilang mamatay kaysa tumayo ng walang imak at panoorin ang kanilang kaibigan na nakulong at pinatay. Bagaman mayroon silang malakas na kalooban, ang pagkakaiba-iba sa lakas ay masyadong malawak. Kahit na matapos na ibigay ang kanilang makakaya, hindi nila maaaring harapin ang anumang pinsala sa lilang hurno. Di nagtagal, ang tatlo sa kanila ay nakapaloob sa mga lilang apoy at nasa sobrang sakit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5932. James ay nasasaktan habang pinapanood niya ang kanyang mga kaibigan na nagdurusa, at siya ay nasaraan ng loob. Napakahiya mo, umungol si James, at pagkatapos ay isang gintong ilaw ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang lilang hurno na umiikot sa kanya ay nabasag kaagad. Ang walang bisa sa lugar ay nagsimulang manginig, at ang nakapalibot na mga nabubuhay na nilalang ay frantically retreated pa. Sa sandaling iyon, nag-hover si James sa hangin na may magulo na buhok. Naaktibo niya ang kanyang gintong katawan. Ang ilaw ng quasar at mga dekorienteng alon ay nakapaligid sa kanya. Bago pa man makagawa ng aksyon si James upang mailigtas sina Truett, Zovian at Stephen mula sa mga lilang apoy, isang pulang ilaw na bumaril mula sa lupa. Binalot nito ang kanyang mga kaibigan at mabilis na dinala sila sa lupa. Namamagitan si Lucille at iniligtas sila. Matapos dalhin ang mga ito sa kaligtasan, mabilis niyang ginamit ang kanyang Genesis upang mapatay ang apoy sa kanilang mga katawan. Matapos matiyak na ligtas ang kanyang mga kaibigan, pinalo ni James ang kanyang taybak at itinaas ang kanyang kamay. Ang isang gitnang may edad na powerhouse sa isang itim at puting balabal ay dahan-daang lumapit sa kanya mula sa 1,000 metro ang layo na may labis na chrome. Ang isang nakasisindak na Genesis ay nagliliwanag mula sa kanyang katawan, at maliwanag na siya ay isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Eurus Wandale rango. Nakatitig siya kay James condescendingly na parang nakatingin siya sa isang ant na madaling matramp. Ano ang isang hindi masasamang tao? Ang iyong malevolent na enerhiya ay malakas, at mayroon kang napakapag-alit na enerhiya. Sabihin mo sa akin, anong posisyon ang hawak mo sa madilim na mga demonyo? Bakit ka napunta sa sekta ng Taimos? Panipi, ang kanyang makapangyarihang tinig ay lumusot, at mabilis siyang lumapit kay James. Walang takot si James sa walang bisa sa kanyang mahabang taybak. Sa sandaling iyon, isang puting ilaw ang lumipas sa kanya. Pinrotektahan siya ni Thea, tinitigan ang nasa edad na tao at sinabi ng malamig, Master ng Mount Elixir, Zered Maguire. Ikaw ay isang powerhouse sa Eurus Wandale Ranks 9th Tribulation ngunit inaabuso ang iyong lakas at kapangyarihan. Hindi mo pinansin ang mga patakaran ng aming sekta at sinalakay ang isang alagad sa ranggo ng Eurus Wandale. Panipi. Ikaw, sumimangot si Zered. Tiningnan siya ni Thea at sinabing naiinis, dapat ay nagulat ka na ang iyong mga lilang apoy ay neutralisado ng isang tao lamang sa ranggo ng Eurus Wandale. Kaya sinusubukan mong lagyan ng label siya bilang isang madilim na demonyo upang makatipid ng mukha at magkaroon ng isang dahilan upang patayin siya. Sa palagay mo sa paggawa nito, makakabawi ka mula sa kahihiyan. Panipi. Nag-glared si Zered kay Thea at galit na sinabi, gaano katindi. Ginambala siya ni Thea at mahigpit na sinabi, hindi mo pinansin ang mga patakaran ng Timaeus sect at inatake ang isang taong mahina kaysa sa iyo. Natatakot ako na ang iyong oras habang ang Master ng Mount Elixir ay malapit nang magtapos, Zered Maguire. Ang mga browser ni Zered ay mahigpit na kumalas, at agad na nawala ang kanyang mapagmataas na pag-uugali. Sa sandaling iyon, tinitigan ni James si Thea na may isang komplikadong ekspresyon. Nagulat siya na tumayo siya para sa kanya kahit na hindi na nakuhang muli ang kanyang mga alaala. Ang kanyang katayuan bilang ang saintess ng sekta ng Timaeus ay hindi kapani-pani walang mataas. Kahit na ang kanyang ranggo ng paglilinang ay walang kahanga-hanga, siya ay praktikal na hindi napapansin. Bigla, ilang dosenang mga tao ang nagmamadali kay Zered. Ang pinuno ng pangkat ay walang iba kundi si Woodrow, na lumuhad kay James sa takot sandali lamang. Mabilis siyang lumapit kay Zered, itinuro sina James at Thea, at sinabing, bakit ka nag-aaksaya ng oras na nagsasalita sa kanila, tatay? Sila ay basurahan mula sa Mount Marty Alice. Patayin mo na lang sila. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 5933. Zered's mukha ay agad na nagdilim, at lihim niyang sinumpa ang kanyang anak na Bobo. 49 ang nakakuha ng pansin ng mga matatandang awtoridad ng sekta ng Timos matapos niyang ipakita ang kakaibang lakas at nagsumite ng isang gintong katawan sa panahon ng kanyang Martial Quasar Langit na pagdurusa. Nagawa pa niyang i-ring ang Eurus 1 Genesis Bell ng 9 na beses habang nasa ranggo lamang ng Eurus 1 Zalem. Bilang karagdagan, kinilala siya ng Eurus 1 Genesis Bell bilang bagong master nito. Ito ay isang hindi pa naganap na tagumpay na hindi pa nangyari mula nang maitatag ang sekta ng Timaeus. Kahit na nakakagulat, hinarang ni James ang isang supernatural na kapangyarihan na cast ng isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Eurus 1 Dale Rango. Ang kanyang talento at potensyal ay hindi mababawas. Ang sitwasyon ay ginawang komplikado dahil ang saintes ng sekta ng Timaeus ay tumayo para sa kanya sa kabila ng kanyang katayuan. Ang iba ay hindi makita sa pamamagitan ng kanyang disguise, ngunit kinilala siya ni Zered sa unang sulyap. Sa kanyang pag-back up sa kanya, alam ni Zered na ang paggawa ng anumang karagdagang ay hindi magtatapos ng maayos para sa kanya. Humakbang si James at tumayo sa tabi ni Thea. Pagkatapos, sinabi niya, "Kaya't ikaw ay anak ng master ng Mount Elixir." Hindi nakakagulat na hindi pinansin ni G. Zered ang mga patakaran at kumilos laban sa akin. Tulad ng ama, tulad ng anak. Agad na dumilim ang mukha ni Zered sa kanyang mga salita. Itinuro ni Woodrow si James at sinabing, "Patay ka na, 49. Sinira mo ang Beauregard. Pagkatapos, ninakaw mo ang Eurus 1 Genesis Bell at Star Pillar. Ang iyong mga krimen ay hindi mapapatawad." Malamig na sinabi ni James, tiyak na nauugnay ang dalawa. Kahit na sinusubukan na akusahan ang isang tao, pareho kayong kumikilos. Sa kasamaang palad, kahit na ano ang iyong spout, kailangan mo pa ring tuparin ang iyong pusta. Zered sneered, "Huwag isipin na maaari kang kumilos ng mayabang dahil mayroon kang ilang talento. Hindi tulad ng Mount Marty Alice, ang Mount Elixir ay hindi umiikot at mahina. Hindi namin hinihimok ang iba, ngunit hindi kami babalik kung may sumusubok na magulo sa amin." Matapos magbigay ng babala, hinawakan ni Zered ang braso ni Woodrow at sinabing, "Hayaan mo na." Bago sila umalis, biglang umusbong si James. Inilipat niya ang kanyang mahabang taybak, at isang marilag na quasar sword energy ang lumayo, pinigilan ang ama at anak na umalis. Habang nagulat pa sila, mabilis na lumapit sa kanila si James at hinawakan si Woodrow. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang dating posisyon. Mapangahas, galit na sigaw ni Zered, at pagkatapos ay malapit na siyang kumilos. Gayunpaman, nagulat siya sa paningin sa harap niya. Inilagay na ni James ang kanyang taybak sa lalamunan ni Woodrow na parang nagbabanta na ihiwa ang kanyang leeg kung gagawa siya ng isa pang hakbang. Gayunman, ang tunay na problema ay ang Thea, ang saintes ni Timaeus sect, ay agad na nagprotekta sa harap ni James. Ang dalawa ay ganap na kumilos sa pagsink na para bang tinalakay nila ito ng una. Sumigaw si Zered, "Kayong dalawa ay tumatawid sa linya. Hayaan ang aking anak na lalaki." Solemang sinabi ni James, "Paano mo may iwan pagkatapos masaktan ang aking mga kaibigan?" Nahaharap sa pag-uugali ni James, dumilim ang mukha ni Zered. Tinanong niya, "Ano ang gusto mo?" Kalmado ang sagot ni James, "Ang sekta ng Timos ay isang lugar ng alagad. Naturally, tinutukoy natin ang mga bagay ayon sa mga patakaran." Galit na natawa si Zered, pagkatapos ay sinabi, "Mayroon ka bang nais na kamatayan? Hindi ko akalain na naiintindihan mo ang aking pagkagalit." Pagkatapos magsalita, ang isang nakasisindak na Genesis Chrome ay sumabog mula sa kanyang katawan at inalis ang lugar. Ang mga madilim na ulap ay agad na nag-hover ng kalangitan, at mukhang katapusan ng mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5934. Sa ilalim ng nakasisindak na Genesis Chrome, lumakad si James sa harap ng Thea, na may hawak pa ring hostage ng Woodrow. Pagkatapos, sinabi niya, "Dapat kang umalis muna." Matapos magsalita, pinakawalan niya ang isang malakas na Genesis Chrome, na nilabanan ang Genesis Chrome ni Zered. Ang kanyang gintong katawan ay kumikislap sa ilalim ng sandata na nabuo ng Eurus 1 Genesis Bell. Ang marilag na kapangyarihan ng historial at kuryente ng quasar ay nakapaligid sa kanyang katawan.
Sa sandaling isinaaktibo ni James ang kanyang gintong katawan, si Woodrow, na gaganapin hostage, ay malubhang naapektuhan. Nanginginig ang kanyang katawan, at sumigaw siya habang nakapaligid sa kanya ang kuryente ng quasar. Kasabay nito, patuloy na hinihigop ni James ang kanyang Genesis, na naging sanhi sa kanya ng hindi mabata na sakit. Si Thea ay nanonood mula sa likuran ng pagkabigla. Umungol si Zered, hayaan mo ang aking anak. Kung hindi man, aalisin ko ang Mount Marty Alice. Matapos magsalita, lumakas ang Genesis Chrome ni Zered. Ang presyon sa lugar ay nadagdagan, at ang hangin ay naging marahas. Ang Genesis Chrome ng isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Eurus-1 Rango ay mapanira. Hindi na ito madala ni James at mabilis na isinaaktibo ang primitive na form ng labanan sa Marcy Ice. Ang primitive martial path power ay lumitaw mula sa loob at dumaloy sa kanyang katawan. Ang isang marilag na kulay abo na halo ay nakapaligid sa kanya at nilabanan ang Genesis Chrome ni Zered. Sa sandaling iyon, ginamit na ni James ang 70% ng kanyang lakas. Magpapasya siya kung ilalabas ang natitira depende sa kung paano umunlad ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang huling trump card ay ang paghuhusga ni Franciscus, na maaaring mapakilos ang madilim na kapangyarihan. Maraming mga powerhouse sa sekta ng Timos at kahit na ilang mga sinaunang figure. Kung siya ay gagamitin ang paghatol na scythe, ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang buhay na mula sa madilim na mundo ay malantad. Nakatayo si Thea sa likuran ni James, tinitigan siya ng mga mata ng paghanga matapos na makita siyang pinakawalan ang isang napakalakas na chrome na maaaring pigilan ang isang powerhouse sa Eurus-1 Rango ng 9 na kapigatian. Si James ay may isang kakilakilabot at makapangyarihang chrome. Ang kanyang lakas ay gumawa sa kanya ng hindi kapani-paniwalang charismatic, at kahit na ang sekta ng Timos ay hindi mapigilan ang kanyang puso. Samantala, ibinigay ni Layla ang ilang mga course ng Genesis sa Zovian, Stephen at Truett upang gamutin ang kanilang mga sugat. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay nakadikit kay James, na puno ng pagyuzisa. Umalis ka agad, hinimok muli ni James. Si Thea ay nag-snap mula sa kanyang estado ng paghanga at sumagot, pinapabagal mo ako. Matapos magsalita, malumanay niyang pinilipot ang kanyang kamay at tinawag ang isang puting lotus. Ang puting lotus ay agad na nabuo sa isang hugis itlog na light shield sa paligid ng kanyang katawan. Sa susunod na sandali, ang kanyang Genesis Chrome ay nag-skyrocketed, pinalakas ang Genesis Chrome ni James. Sama-sama, ang kanilang Genesis Chrome ay lumaban sa Zered's Genesis Chrome. Ang mga madilim na ulap na nagtipon dahil sa Genesis Chrome ng Zered ay unti-unting nawala, at huminahon ang hangin. Ang mga nabubuhay na nilalang sa nakapalibot na lugar ay agad na nadama mula sa presyon. Nagulat si James sa kung gaano kalakas ang pagpapatupad ng Thea. Si Zered, na nasa tapat nila, ay hindi rin naniniwala. Siya ay isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Eurus-1 Rango. Hindi niya naisip na ang isang magsasaka sa rango ng Eurus-1 ay maaaring neutralisahin ang kanyang supernatural na kapangyarihan ng mabilis. Nakaramdam siya ng kahihiyan sa sitwasyon. Galit na galit si Zered. Hindi niya pinansin ang kanyang anak na lalaki, na nanginginig at sumisigaw sa sakit, sa loob ng kuryente ng quasar. Inilibot niya ang kanyang mga kamao, at 8 nagliliyab na itim na apoy ang lumitaw sa paligid niya. Ang flames ay bumaril patungo kay James at Thea sa mabilis na bilis. Biglang bulalas ni Thea, "Hemen flames. Panoorin." Ang mga apoy na ito ay maaaring mapupukaw ang halos lahat. Handa si James na ipatawag ang paghuhusga na scythe upang hadlangan ang 8 itim na apoy. Gayunpaman, ang isang hindi kilalang figure ay lumakad papunta sa kanila sa bilis ng kidlat mula sa kaliwa. Ang figure ay mabilis na dumami sa 8. Ang 8 sa kanila ay kumilos ng sabay-sabay at sinira ang 8 itim na apoy na may malakas na Genesis. Kaagad pagkatapos, ang 8 mga figure ay nagtipon sa isang gitnang may edad na bihis sa isang itim na balabal. Tiningnan ni James ang taong biglang lumitaw na may mga mata at sinabing, "Sa wakas narito ka na, G. Walt." Bulong ni Thea, kahit na si G. Walt ay nasa 8 pagdurusa ng Eurus-1 Rango, ang kanyang ilusyon na sining ay isa pa rin sa pinakamahusay na supernatural na kapangyarihan sa aming sekta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5935
Mga tanong ay nagtanong, hindi ba ang Masters of the Seven Mounts ay dapat na nasa 8 pagdurusa ng Euryswandailm? Bakit nakazurid sa ika-9 na pagdurusa? Tumugon si Thea, ang nangungunang 3 bundok ay may mga Masters sa ika-9 na pagdurusa ng Euryswandailm rango. Sila ay nasa rurok, gitna, at mas mababa, ayon sa pagkakabanggit. Samantala, ang iba pang 4 ay nasa 8 pagdurusa ng Euryswandailm. Tumanggo si James at sinabi ng may pag-iisip, kaya si Zurid ay nasa mas mababang baitang ng Euryswandailm rango. Tumanggo si Thea. Tiningnan ni James si Zurid, na galit tungkol sa Perthicus na namamagitan at neutralisahin ang kanyang mga apoy ng Hemen. Sumigaw siya, bakit ka kumikilos ng malakas at makapangyarihan, Perthicus? Hayaan mo akong anak, o kung hindi, papatayin ko ang lahat sa Mount Marty Alice. Tiningnan ni Perthicus si Woodrow, na nakalimp na at nakabalot sa kuryente ni James. Agad na nagreklamo si Thea, Walt, nasugatan ang 3 sa iyong mga alagad. Gumawa siya ng aksyon at sinira ang mga patakaran sa pamamagitan ng pang-aapi sa mahina. Sinulyapan ni Perthicus si Zurid at sinabing, sinira mo ang mga patakaran, nag-Zurid. Umungol si Zurid, anong mga panuntunan sa pakikipagtalik? Nagbabala ako sa iyo ng 1 beses. Hayaan ang aking anak na lalaki kaagad. Kung hindi, ipinangako ko na papatayin ko ang lahat sa Mount Marty Alice kahit na ang pinuno ng sekta ay narito. Mapangahas. Bigla, isang kaakit-akit ngunit matatag na tinig ay nagmula sa lupa. Pagkatapos, ang isang pulang ilaw ay lumubog sa kalangitan at naging materialized sa isang magandang babae. Sigaw ni Thea ng may kagalakan, Ms. Lucille. Tumingin si Lucille kay Thea, pagkatapos ay sinabi, magandang batang babae. Kakausapin kita ng kaunti. Pagkaraan nito, sumulong si Lucille at sinabing, pumunta para dito, Walt, ang manatiling tahimik ay hindi ka makakakuha ng paggalang sa iyo. Noong nakaraan, nawalan ka ng pag-asa dahil walang potensyal na kahalili at nagtiis lamang sa panunuya ng iba. Gayunpaman, naiiba ito ngayon. Sa pamamagitan ng isang taong may talento sa amin, may pag-asa para sa Mount Marty Alice. Hindi mo maaaring ipagpatuloy ang pagpapalam sa kanila na hindi ka igagalang. Hindi ka ba sam-asang-ayon? Matapos pakinggan ang mga salita ni Lucille, pininturahan ni Perthicus ang kanyang mga mata. Biglang sumigaw si Lucille, 49. Nais mo bang magkantot ang matandang iyon? Mayroon ka bang mga bayag? Panipi. Ngumiti si James at sumigaw, maaari ka pa bang ilipat, aking mga kaibigan? Sa sandaling iyon, agad na tumayo sina Zavian, Truett at Stephen. Hanggat hindi ako patay, maaari pa rin akong lumaban. Maglalaban ako at mamamatay sa tabi mo, Master. Gawin natin ito. Biglang tumingin si James kay Woodrow at pagkatapos ay itinapon siya sa mga lugar ng pagkasira ng Beauregard. Pagkatapos, sinabi niya, ang pag-iingat sa taong ito ay ang iyong pinakamalaking gawain. Alam mo kung ano ang gagawin. Panipi, si Zavian, Truett at Stephen ay tumingin kay Woodrow, pagkatapos ay ipinagpalit ang nalilito na sulyap sa bawat isa. Alam nila na naghahanda si James upang labanan ang kanyang kamatayan. May mga kadahilanan kung bakit niya ibinigay ang Woodrow sa kanila upang mga siwa. Una, maaari siyang lumaban ng hindi masyadong nababahala. Pangalawa, kung namatay siya ng pagkakataon, ang 3 sa kanila ay maaaring gumamit ng Woodrow bilang isang hostage at bargain para sa kanilang kaligtasan. Pangatlo, nais niyang pigilan ang mga ito na mamatay ng walang kahulugan laban sa isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Euryswandailm rango. Ang 3 ay matalino at maiintindihan ang hangarin ni James, ngunit ginawa nitong walang magawa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5,936. James ay nag-hover sa walang bisa at tinawag ang Star Pillar Sword. Inilabas niya ang lahat ng kanyang Genesis Chrome at sumigaw, hayaan mo na siya, Walt, Ms. Lucille. Emang sinabi ni Perthicus, mas mahusay mong isipin ang 2 beses tungkol dito. Nasa ika-9 na pagdurusa ng Euryswandailm rango. Kaya ano? Maglalaban ako ng isang tao sa ika-9 na pagdurusa ng Euryswandailm rango. Umungol si James, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at tinawag ang isang siksik na stream ng quasar lightning. Pagkatapos,
Lumakad siya sa walang bisa at sinimulan ang unang pag-atake kasama ang Starpeeler Sword. Ang mga pag-flash ng kidlat na nakapaloob sa Zerid, at ang mga crackles ay lumusot sa lugar. Si Zerid, na pinaliit ang pag-atake, ay nagsimulang nanginginig habang ang kasalukuyang decorrienting dumaloy sa kanyang katawan. Tinangka niyang hikayatin ang kanyang Genesis at magtapon ng isang supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Mamatay, matandang lalaki. Lumitaw kaagad si James sa kanya at pinatay ang kanyang Tayback, na pinakawalan ang isang pag-atake kay Genesis. Malakas na pinatatakbo ni Zerid ang kanyang nanginginig na mga kamay at mabilis na hinayla silang magkasama upang salansan ang talam. Agad na sumunod sina Lucille at Pertecus. Ang dalawa sa kanila ay mga powerhouse sa ranggo ng Euriswandale at mabilis na itinapon ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan upang kumatok ng mga libo-libong metro sa malayo. Kinuha ni James ang pagkakataon at pinalabas ang kanyang Tayback. Isang 10,000 metro na enerhiya ng Tayback na tinusok sa hangin at ipinasa ang ulo ni Zerid, nawawala siya ng kaunti. Gayunpaman, ang kalahati ng kanyang ponytail ay hiniwa. Tumalikod si Zerid sa pagkabigla. Ang kanyang buhok ay hindi nasaktan, at ang kanyang mukha ay nagagalit sa galit. Si James, Lucille, at sumali sa pag-atake ng Pertecus ay pinilit na Zerid, isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Euriswandale, sa isang sulok. Ang mga nanonood ay nakagagalit sa paningin. Dahil tatlo kayong igiit na humingi ng kamatayan, matutupad ko ang iyong mga kagustuhan. Galit na tinawag ni Zerid ang kanyang Genesis Divine Light, at biglang nag-skyrock ang kanyang aura. Maraming mga itim na apoy ang nakapaligid sa kanyang katawan at mabilis na nag-counterattack. Si James, Lucille, at Pertecon ay kumalat at pagkatapos ay inatake siya mula sa iba't ibang direksyon. Itinapon nila ang kanilang mga supernatural na kapangyarihan, at ang mga makapangyarihang Genesis ay sumisid sa hangin. Tatlo sa kanila ang nagtutulungan ay pantay na naitugma laban sa ika-9 na pagdurusa ng Euriswandale Rango. Ang ilan sa mga alagad ng Mount Elixir na dumating upang lumahok sa pagtatasa ay mabilis na sumugod, sinusubukan na tumulong. Gayunpaman, hinarang ni Thea ang kanilang daan at sinabing, "Bumalik. Kung hindi, hindi ako mapipigilan." Ang mga alagad ay tumingin sa isa't isa, natatakot na lumipat sa harap ng malakas na aura ni Thea. Samantala, sinalakay ng panig ni James si Zerid nang walang tigil. Gayunpaman, ang iba pang partido ay nagpoprotekta sa kanyang sarili na may makapangyarihang Genesis banal na ilaw. Ang Quasar Kidlat ni James ay hindi humarap sa malaking pinsala kay Zerid. Gayunpaman, ang Starpeeler Sword ay napatunayan na bahagyang epektibo. Sa panahon ng mabangis na labanan, natuklasan ni James na ang sandata sa kanyang katawan, na gawa sa Uracean Genesis Bell, ay maaaring pigilan ang apoy ni Zerid. Agad na naglikha si James ng isang bagong diskarte. Inalis niya ang Starpeeler Sword at binago ang Uracean Genesis Bell sa orihinal na anyo nito. Habang nagagambala si Zerid sa pag-atake ni Lucille at Pertecus, lumapit siya at tinakpan ang ulo ni Zerid kasama ang Uracean Genesis Bell. Ang Uracean Genesis Bell ay agad na pinigilan ang banal na Genesis Light ng Zerid, at naging tulad ng isang bundok na pinipilit sa kanya. Nahuli si Zerid, at ang kanyang itim na apoy ay nag-bounce mula sa interior ng kampanilya. Sinunog ang kanyang katawan, at pinakawalan niya ang mga chilling na hiyawan. Mabilis na tinipon ni James ang kanyang Genesis at humakbang sa Uracean Genesis Bell. Ang Uracean Genesis Bell ay pinindot sa Zerid. G. Walt, Ms. Lucille. Tulungan mo ako. Hindi sapat ang aking Genesis. Matapos marinig ang panawagan ni James para sa tulong, isinugod ni Pertecus at Lucille at pinagsama ang kanilang Genesis upang pindutin ang Uracean Genesis Bell upang matrap si Zerid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,937. Boom! Sa pamamagitan ng isang malakas na bang, ang Uracean Genesis Bell ay bumagsak sa lupa, na may naka-Zerid na nakulong sa loob nito. Nakakakita ng eksena, lahat ng tao ay walang bisa na napanood sa pagkabigla. Hindi nila inaasahan ang isang magsasaka sa ranggo ng Euriswandale upang mapigilan ang isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Euriswandale sa loob ng Euriswan Genesis Bell. Sumigaw si Zerid ng hiya mula sa loob ng Euriswan Genesis Bell, "Hayaan mo ako.
Desidido ka. Si James, Lucille at Perticus ay tumayo sa orasan, na nakatingin sa isa't isa sa pagkalito. Buho. Itinaas ni James ang kanyang kamay sa Lucille para sa isang mataas na 5. Si Lucille ay bahagyang natigilan ngunit agad na nag-chop. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at pinalakpakan ang kamay ni James. Lumingon si James sa Perticus at nais na magdiwang kasama niya ng isang mataas na 5 ngunit hindi pinansin. Hayaan mo ako. Dapat tayong makipagkompetensya sa mga kasanayan. Ang paggamit ng isang kampanilya ay napakarumi na pagplay. Si Zered ay umungol sa tuktok ng kanyang baga at nagpupumilit na palayain ang kanyang sarili. Nang makita ang Years 1 Genesis Bell na nagsisimulang manginig ng hindi matatag, kinuha ni James ang Star Pillar Sword at sinaktan ito. Ding! Ilang sandali matapos ang kampanilya, ang mga nakalulungkot na pag-iyak ni Zered. Nakaramdam si James ng isang purong Genesis na pumapasok sa kanyang katawan, at nagsimula siyang manginig. Maaari bang makuha ng Years 1 Genesis Bell ang Genesis ng ibang tao sa pamamagitan ng pamamaraang ito? Matapos isipin ang posibilidad, muling sinaktan ni James ang kampanilya. Malakas na umalangaw-ngaw ang kampanilya, sinamahan ng pag-iyak ni Zered. Kasabay nito, ang isa pang alon ng Genesis ay dumaloy sa katawan ni James. Tama ang kanyang hinala. Ang Years 1 Genesis Bell ay maaaring sumipsip ng Genesis ng paksa na nakulong sa loob nito. Matapos ang pagtuklas, alam ni James na ang kanyang tagumpay ay selyadong. Natuwa siyang sinaktan ang Years 1 Genesis Bell, at ang maliwanag na ilaw ay lumitaw mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa masakit na hiyawan ni Zered, ang kanyang Genesis ay sinipsip sa katawan ni James. Ang mga chimes ng kampanilya ay sumigaw, na naging sanhi ng mga nakapalibot na buhay na nilalang na muling pumasok sa isang parang panaginip na estado. Sa sandaling iyon, ang isang itim na multo ay mabilis na lumitaw sa tabi ni Thea. Gamit ang alon ng isang kamay, ang Dream Energy Orb ay nasira, at si Thea ay pinakawalan mula sa estado na tulad ng pangarap. Tumalikod si Thea at nagtanong sa nagulat na, "Bakit ka nandito, Ms. Layla?" Itinaas ni Layla ang kanyang kamay at hinarang ang mga chimes ng Years 1 Genesis Bell. Pagkatapos, tiningnan niya si James, na nakakaakit pa rin sa kampanilya. Ang nasabing manggugulo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5938. Pagkatapos ng pagdinig ng mga salita ni Layla, nagmadali si Thea na hinawakan ang kanyang kamay at walang tigil na ipinaliwanag ang sitwasyon. Siya ay tulad ng isang pinalubhang bata, na nagrereklamo tungkol sa maling pag-uugali ng ibang tao. Sumimangot si Layla matapos makuha ang isang malinaw na larawan ng sitwasyon. Tumingin siya kay James at sumigaw, "Itigil mo ito, 49. Sinusubukan mo bang maging isang music hero?" Si James, na nalubog sa pagring ng kampanilya, biglang nakataas ang kanyang ulo. Natigilan siya nang makita si Layla na nakatayo sa tabi ni Thea. Ang mga nakapalibot na nabubuhay na nilalang ay agad na nasnap mula sa parang tulad ng panaginip nang tumigil ang pagring ng kampanilya. Natigilan ang lahat matapos makita si Layla sa kanilang harapan. Pinakawalan ni Layla ang isang malakas na chrome at sumigaw, "Pakawalan mo siya kaagad." "Bakit?" Sumimangot si James. Naririnig ang kanyang tugon, si Thea ay frantically ay nagpadala ng isang telepathic na mensahe kay James. "Nais mo bang mamatay?" Si Layla ay isang powerhouse sa Years 1 Daong Rango ng ika-9 na kapigatian. Siya ang tagapag-alaga ng Demon Prison at ang nagpapatupad ng batas ng aming sekta. Madali kanyang patayin. Hindi ka isang tugma para sa kanya, kahit na sa iyong gintong katawan at ang Years 1 Genesis Bell. Panipi. Itinaas ni James ang kanyang ulo at tiningnan ang pag-alit na si Layla. Pagkatapos, sumagot siya, "Ms. Si Layla, ang master ng Mount Elixir, na Zered, sinalakay ako. Nasa ika-9 na pagdurusa ng Years 1 Daong Rango ngunit pinangalanan ko ang isang katulad ko lamang sa rango ng Years 1 Daong. Nilabag niya ang mga patakaran ng aming sekta, kaya bakit hindi ka makinig sa kanyang mga aksyon? Nasugatan niya ang aking mga kaibigan at kinutya si Mount Marty Alice. Pagkatapos, nagbanta siya na panasan kami. Bakit hindi ka nakagambala noon?" Ang 36 na punong matatanda ay narito bilang mga tagapangasiwa ng pagtatasa. Gayunpaman, hindi sila pumasok at pinayagan ang pag-Zered sa amin.
Lumabas ka lamang upang itaguyod ang hustisya dahil ang tagapagpatupad ng batas ng sekta ay matapos na talunin si Zered at nakulong sa ilalim ng Yar-Aeon Genesis Bell. Matapos marinig ang mga akusasyon ni James, naging malamig ang mukha ni Layla. Pagkatapos ay sinabi niya, "Mga matatanda." Ang 36 na Chief Elder ay agad na lumitaw sa harap ng Layla. Natakot, ibinaba nila ang kanilang mga ulo at pinigilan na magsalita. Huminga ng malalim si Layla, itinaas ang kanyang kamay, at tinawag ang isang nakasisindak na Genesis upang balutin ang mga matatanda. Sa susunod na sandali, ang mga matatanda ay nahulog sa lupa ng sabay-sabay at sumigaw sa sakit. Ang kanilang mga base sa paglilinang ay nasilang layo. Malakas na inihayag ni Layla, ang 36 na punong matatanda ay tinanggal. Dapat silang ipadala sa walang katapusang lupa at nabilanggo para sa isang entrepot. Sa sandaling ibigay niya ang order, higit sa 100 mga powerhouse sa ranggo ng Yuriswandale ay sumugod mula sa likuran niya. Mabilis nilang hinawakan ang 36 na punong matatanda at umalis sa lugar. Pagkaraan nito, tiningnan ni Layla si James at sinabing, "Nakipag-ugnay ako sa kanila, kaya't umalis na siya ngayon." Si Layla ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan ngunit, mas mahalaga, mapagpas siya at walang awa. Sa isang kisap mata lamang, tinatakan niya ang mga batayan ng paglilinang ng 36 na mga powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Yuriswandale Rango. Ang kanyang lakas ay kailangang maging malayo sa kanila. Biglang naisip ni James sa kanyang sarili, nabanggit ni Thea si Layla ang tagapag-alaga ng bilangguan ng Demon. Ilang beses itong binanggit ni Yegor at paulit-ulit na binalaan ako na huwag lumapit sa lugar na iyon. Dahil ba ito sa makapangyarihang babaeng ito? Magmadali at pakawalan si Zered. Kung hindi man, kahit na hindi kita may save. Ang tinig ni Thea ay nagambala sa kanyang mga saloobin na itinaas ni James ang kanyang ulo at tiningnan muli si Layla. Ang tatlo sa kanila ay tumalon sa hangin ng sabay-sabay. Pagkaraan nito, inalis ni James ang Yuriswan Genesis Bell. Si Zered, na sa wakas ay napalaya, ay nakita na kulot sa napakalaking hukay na nilikha ng Yuriswan Genesis Bell. Ang kanyang katawan ay kusang loob, at ang kanyang katawan ay natakpan sa dumi. Siya ay nasa isang kakilakilabot na estado. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5939. Ang prestihiyosong master ng Mount Elixir, isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Yuriswandale, ay natalo ng mga kalaban sa ranggo ng Yuriswandale at Yuriswandale Rango, na nagre-resulta sa malaking kahihiyan. Napansin ni Zered na ang kanyang paligid ay lumiwanag. Habang kulot pa rin sa isang posisyon ng pangsanggol, dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Matapos makita na ang Yuriswan Genesis Bell ay nawala, galit na galit siya ay bumalik sa kanyang mga paa at pinakawalan ang isang malakas na siga kay James. Agad na hinawakan ni Layla ang kanyang kamay at pinakawalan ang malakas na Genesis upang harangan ang apoy. Ang banggaan ay nagdulot ng napakalaking pagsabog. Si Zered ay natitised ng kaunti, pagkatapos ay lumingon kay Layla, na nag-hover sa walang bisa. "Ikaw," malamig na sinabi ni Layla, "hindi mo ba napahiya ang iyong sarili ng sapat?" Zered clenched ang kanyang mga kamao at sinabi sa pamamagitan ng gritted ngipin, "Elder Layla, kinuha nila ang aking anak na hostage." Ginambala siya ni Thea, na nagsasabing, nawala ang pinakamahusay na anak. Dapat niyang panatilihin ang kanyang pagtatapos ng pakikitungo, maliban kung nais ng marangal na Mount Elixir na masira ang isang pangako. Ang mga labi ni Zered, at tinanggihan niya, ngunit kinubkob nila ako. "Hindi iyon." Nagretort si Thea, "Hindi ka ba nahihiya?" Ang tatlo sa kanila ay nasa ranggo ng Yuriswandale, ang ikatlong pagdurusa ni Yuriswandale rank at ikawalong pagdurusa. Kahit na magkasama, hindi sila isang tugma laban sa isang katulad mo sa Yuriswandale Rango ng ika-9 na kapigatian. Nabigo ka upang malampasan ang mga ito, kaya't ngayon ay sumisiksik ka. Ang Mount Elixir ay sigurado ay isang bagay, G. Zered. Si Layla ay sumulyap sa Thea, na nilagdaan siya upang ikulong. Pagkatapos, tiningnan niya ang galit na Zered at sinabi, "Ang pinuno ng sekta ay nais na makita ka, G. Zered." Matapos ang isang pansamantalang pagkabigla, naalala ni Zered ang kanyang sarili. Pagkatapos, tumingin siya ng malupit kay James at sa mga nasa tabi niya. Bago siya umalis,
Sumigaw si James, humingi muna ng paumanhin. Kung hindi, hindi ka pinapayagan na umalis. Ang lahat sa paligid ng lugar ay nabigla sa kanyang mga salita. Ang mukha ni Layla ay nagdilim pa, at nagsuot siya ng isang solemn na ekspresyon. Tumalikod si Zered, sumulyap kay James, at sinabi ng malamig, humingi ng tawad. Hindi. Fine. Biglang itinaas ni James ang kanyang kamay, at ang Eurus 1 Genesis Bell ay nagbalik sa orihinal na anyo nito. Pagkatapos, bumangon ito sa hangin at nag-hover sa itaas ng Zered. Natatakot, na walang tigil na sinabi, tingnan mo, si Elder Layla. Siya ang nag-uudyok sa akin. Sumimangot si Layla at nag-hover sa hangin na may isang pag-alit na aura. Si Thea, na nakatayo sa tabi niya, ay nagpanik. Nagmamadali siyang sumabog sa harap ni James at sinabing, ang isang paghingi ng tawad ay dapat ibigay kung may nagawa na mali. Hindi ba ito dapat maging, Ms. Layla? Hindi mahalaga kung ang isa ay isang alagad, nakatatanda, master ng isa sa mga bundok ng aming sekta, o maging ang pinuno ng sekta. Ang sekta ng Taimos ay ang pangunahing bahagi ng matuwid na alyansa. Pinahahalagahan namin ang integridad at mga patakaran. Si G. Zered ay lumabag sa mga patakaran, kaya hindi ba siya humihingi ng tawad? Ang pagpatay sa hangarin ni Layla ay lumakas matapos makita si Thea na sabik na sinusubukan na protektahan si James. Layla, sa sandaling iyon, isang kaakit-akit na tinig ang tumawag. Lumitaw din si Lucille sa harap ni James, na nagsasabing, magpapanggap ka ba na hindi ako umiiral dahil lamang sa wala akong sinabi? Oo naman. Ikaw ay isang mataas na ranggo na may malaking lakas na pinangangalagaan ni G. The Cherry. Ngunit kahit na maaari mong kontrolin ang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis, titingnan ko pa rin kayo. Kamusta kayong mga mapagkunwari na nagmumungkahi sa lahat ng uri ng kasamaan sa ilalim ng hustisya ng hustisya? Ngayon ay hindi ka rin nag-abala sa paglalagay ng isang kilos sa harap ng mga alagad ng sekta ng Timaeus. Mukhang nabigyan ka na ng harapan. Pakikinig sa mga sarkastikong salita ni Lucille, mahigpit na clenched ang mga kamao ni Layla. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5,940. Bawat pansin ay nasa Layla. Ang kanyang isang salita ay maaaring magpasya ang kinalabasan ng sitwasyon. Itinaas ni Layla ang kanyang ulo, huminga ng malalim, at sinabing, humingi ng tawad at mabayaran sila, G. Zered. Zered ay dumbstruck. Nagulat siya na nagulat, Elder Layla. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinalawak siya ni Layla ng isang malamig na sulyap. Agad niyang iniwasan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, hinaplos niya ang kanyang ngipin at sinabing, ikaw ay isang bagay, binata. Mabuti. Humihingi ako ng paumanhin para sa bagay na ito. Mahinahon na sinabi ni James, hindi. Hindi lang ako ang dapat mong humingi ng tawad. Dapat kang humingi ng tawad kay Mount Marty Alice at mabayaran din ang aking mga kaibigan. Umungol si Zered, ang aking anak ay nasa masamang kalagayan dahil sa iyo. Nakagambala si Thea at sinabing, hiniling niya ito. 49 ay hindi rin nakilala sa kanya. Sinimulan niya ang panunuya sa mga alagad ni Mount Marty Alice. Pinaglaruan niya at napahiya sila sa iba't ibang paraan. Kahit na ang pagpunta hanggang sa gumawa ng isang mapagmataas na mapagpipilian sa kanila. Sa sandaling dinala ni Thea ang pusta, ang mga nakapalibot na nabubuhay na nilalang ay nagsimulang bamulong at ituro ang mga daliri. Ang sino mang may nakikilalang mga mata ay madaling matukoy kung sino ang naging sanhi ng insidente. Si Zered ang master ng Mount Elixir, isang powerhouse sa ika-9 na pagdurusa ng Eurus 1 Dale Rango. Gayunpaman, hindi niya sinasadya na inabuso ang kanyang kapangyarihan at nais na parusahan ang iba nang hindi nalaman ang katotohanan. Sa huli, nawala siya sa labanan at napahiya ang kanyang sarili. Ang pakikinig sa nakakapagod na talakayan sa paligid niya, agad na natanto ni Zered na ang kanyang hanggal na anak na lalaki ay naghukay ng libingan para sa kanila. Ang magsasaka mula sa Mount Marty Alice ay may mahina na base sa paglilinang. Gayunpaman, pinili siya ng Eurus 1 Genesis Bell bilang master nito. Iyon ay sapat na upang patunayan kung magkano ang potensyal niya. Hindi lamang siya makatiis sa aura at pag-atake ng isang powerhouse sa Eurus 1 Dale Rango ng ika-9 na pagdurusa, ngunit maaari niyang makuha ang Genesis ng isang tao sa pamamagitan ng paghampas sa Eurus 1 Genesis Bell.
Ang takot at sakit na nakulong sa loob ng Eurus 1 Genesis Bell ay sariwa pa rin sa mga alaala ni Zered. Naturally, nagtagumpay lamang si James dahil nagkaroon siya ng tulong ng dalawang powerhouse sa ranggo ng Eurus 1 Dame. Kung hindi man, kahit na sa kanyang gintong katawan, magkakaroon siya ng zero na pagkakataon laban kay Zered. Kahit na, ang mga resulta ay lampas sa inaasahan ng lahat. Si Perthicus, na palaging naging duwag at walang kakayahan na pinuno ng Mount Marty Alice, ay talagang tumayo at nakipaglaban sa 49. Ang misteryosong santo ng Mount Marty Alice, Lucille, ay nagsagawa rin ng inisyatibo upang labanan kasabay ng 49. Sa lakas ni Zered, hindi siya natatakot sa kanila. Gayunpaman, ang santo ng sekta ng Timaeus ay isang malakas na pag-iral na kinatakutan niya. Magiging maayos kung nanalo siya sa labanan. Madali siyang gumawa ng isang dahilan bago ang pinuno ng sekta. Gayunpaman, nawala siya ng nakakahiya, at ang mga bagay ay wala sa kanyang kontrol. Upang mapalala ang mga bagay, ang pinaka nakakatakot at walang awa na nakatatanda ng sekta ng Timaeus, si Lila, ay naruroon. Bukod sa pinuno ng sekta at ilang matatandang nakatatanda, walang maglakas loob na tumayo laban sa kanya. Kung masasaktan siya, nasa panganib si Mount Elixir. Matapos timbangin ang mga kahihinatnan, gumawa si Zered ng isang nag-aatubiling desisyon na makompromiso at gawin ang kanilang hiniling. Sige, humihingi ako ng paumanhin sa Mount Marty Alice at gumawa ng mga kinakailangang kabayaran. Gayunpaman, dapat mong pakawalan ang aking anak. Umiling-iling si James at sinabing, hindi ko na siya papayagan. Dapat siyang sumama sa akin at tuparin ang kanyang pagtatapos ng pusta. Galit na sinabi ni Zered, pupunta ka sa ibabaw, 49. Tinanggihan ni James, kumikilos lang ako ayon sa mga patakaran ng aming pusta. Ano ang ibig mong sabihin na pupunta ako sa ibabaw? Sinimulan niya ang pusta ngunit hindi ito mapapanatili. Malamig na sinabi ni Zered, fine. Bigyan mo ako ng isang presyo. Ilan ang mga elixir na kailangan kong ibigay sa iyo upang tabyusan mo siya? Ang Mount Elixir ay makakaya kahit anong hilingin mo. Sumingit si James, hindi. Dapat niyang itaguyod ang kanyang pusta. Humingi ka ng paumanhin at gumawa ng kabayaran. Walang silid para sa mga negosasyon. Nahaharap sa katigasan ni James, si Zered ay nasa loob ng loob. Gayunpaman, siya ay may kapansanan at walang kontrol sa sitwasyon.